Umaga po sa ating lahat, mga kapatid, kapanalig, ang pamilya. Mamaya ko na sasabihin kayo iba kasi alam ko po na ang bawat isa ay talagang tuwa-tuwa. Ibibigay natin yung moment para sa pararangalan natin ngayong umaga. Bago po tayo mag-umpisa, ay kinatawagan ko po muna si Sir Leonard Betiles para sa isang panalangin. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa panibagong araw na bigay niyo po sa amin. Salamat po sa panibagong kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay na sa iyo lamang nagmumula, Panginoon. Lord, sa araw pong ito, Panginoon, sa oras pong ito ay magkakaroon kami ng pagdiriwang. At nawa po, Panginoon, higit sa lahat, kayo po ang maging sentro ng pagdiriwang na ito, Panginoon. At ganun din, Lord, sa oras na ito, as we honor Ma'am Pearly sa kanyang serbisyo, sa pagtuturo sa Danghari Elementary School, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na higit sa lahat ay sa iyo lamang maibalik, Panginoon, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat, Panginoon, dahil alam namin, O Diyos, na hindi ito magiging posible kundi dahil sa inyo. Kaya, Lord, sa oras mong ito, Lord, give us the joy, laughter, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo. Tayaan niyo po na kayo lamang ang patuloy na maitaas, Panginoon, sa programang ito, sa mga gagawin pa namin, at hayaan mo po, Panginoon, mapuno ng kasiyahan ang pagdiriwang na ito. Kaya sa iyo lahat, namin ibinabalik ang lahat ng papurit para salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako si Sir Rudy Vega. Palakpakan po. Hello. Pearly. Okay, nakalagay sa program, welcome remarks. Pero hindi naman na siguro kailangan mag-welcome reward. Wala naman tayo sa school eh. Siguro magme-message na lang ako, no? Asan ang kinder? Wala. Ayun. Para attendance na. Grade 1! Grade 2! Miss ko kayo eh. Nandito po ako na wala eh. Grade 3! Ayun. Tilawa. May tilawan din. Grade 4! Kita ko yung post nyo, ha? Mas milik. Grade 5 at grade 6. Kinder, pinawag ko. Kinder. At sa mga, siyempre sa mga kapamilya, kapuso, relative, ating retirees, ng Pearly. Nagagalak po ako na naabutan ko si Ma'am Pearly. Bilang po ng guro, saglit lang po kami nagsama sa school, halos 3 years. Synchronous pa. Synchronous. Pandemic pa. Bihirang-bihira. Usually pagka classroom observation. Siguro yung mga alaala ko kay Ma'am, sabihin ko na kayo lang, hanggat malakas buhay. Sabihin natin, Ma'am, mahal kita. Oo. At mamimiss po kita. At siguro nabawasan kami ng mahusay na guro, isang dalog guro sa paaralan ng Danghari. Kaya naman yung ating mga bagong teacher ay naalagaan natin, ginugroom natin, no? Through Star Patrol at iba pa, mentoring sa master teachers para maging makaagapay o makaabot sa mga kinakailangang quality education. At siyempre, naalala ko si Ma'am, magkatabi kami pagka nag-observe. Very considerate po si Ma'am. Talagang nagpe-blend kami. Pag sinabi, Ma'am, okay na yan sir. Okay na rin ako. Sige. Okay na yan. Saan natapusin? Ma'am, tapusin natin. Wag na. Sige na, okay na rin. Kaya naalala ko po yun, si Ma'am Pearly po yung mabait, no? At nakatuwag po siya sa mga decision making, no? Minsan, mediator din si Ma'am, nag-present niya ang school, ang kaguruan. Kaya naman sabi ko nga, si Ma'am, mga ano yan, mga ate natin yan, si Ma'am Pearly. Mamimiss ko yung lagi niyan dalang kakanin. Oo. Kaya naman, siyempre, welcome po itong yung despedida. Retirement event, no? Kay Ma'am Pearly.
Mahal ka namin, ng faculty, at tagapinaghanda nito ng faculty, desk faculty at ang officers. No? Ito'y para sa inyo. Sa isang malamig na lugar. No? Parang oasis lang ito. No? Ayaw natin sa mainit. Kaya naman, dahil sa kabutiang loob ng faculty, no, ma'am, no, dinideklara ko ang Lunes at Martes. No? Hindi nyo na kailangan pumasok sa school. Depend pala, depend. Dahil sumusunod na. Ma'am, sana kung meron ka pang power, no, magic wand, ay ikalat mo pa yung iyong mga nabigyan ng kaalaman, no? Mga advice, at sana welcome ka pa rin, no? Keep in touch, no, ma'am? Advice, bayuhan mo nga ito, ma'am. Ma'am, ano ba yung mga technique dito? Sana magpagkapay ka pa rin namin, at wish namin, ma'am, ay magpakalakas lagi, ano? Magpa-member sa Zumba group, no? Siyempre, kung sa church ay active tayo. At ramdam ko na talagang magaling din. Hindi lang sa school, sa grade 4, ay magaling din siyang mamahala, manguna sa kanyang sambahayan. Kompleto, no? Si Ma'am, si Seth. Kilala yung mga anak niya. Ano ba yung mga anak niya? Ayun. At sa muli ay happy retirement, ano? Aabot din talaga siguro sa ganyang panahon. At sana ay nandyan pa rin yung mga new generation sa mga teacher. Talagang hindi malilimot at pahalagahan yung ating mga pioneer at magagaling na guro, master teachers, gaya ni Ma'am Perlita. Salamat din sa ating faculty officers. Happy retirement. Miss kita, ma'am. Picture tayo. Okay po, picture. Marian. Compress mga nagpipicture ah. Okay, mamaya po papaprint din ang Hamburger. 50 pesos lang. Okay, gusto. Okay. Sige po. Handa na po tayo. Okay, dapat dito ka. Oo. You're the queen. Hindi natin siya mapaupo. Kaya ngayon, o diba, nakaupo ka na, nakasmile pa siya. Diba? Yung matching teary eyes pa siya. Siya ka lang. Kasi po, si Ma'am Pearly, sa pagkakaalam natin talagang ano siya. Siya yung taong mahiyain. Talaga. Kaibigan, ate, mare, ng lahat, mahiyain po talaga si Ma'am Pearly. Kaya ako po nasabi, kasi pareho lang po kami. Hindi naman nalapa. Okay, umpisahan na po natin. Sabi nga natin, napakaraming nagmamahal sa ating master teacher.
parang hindi pag sinabing master teacher, oo, nakakataba ng puso. Pero mas masarap pakinggan, di po ba, bawat isa sa inyo, alam kong mag-aanay sa akin. Isang kaibigan, di ba? Isang kumare, yun ang tumatatak sa atin. Dahil ako, bakit ako magbibigay ng message, dito ako nagsasalita. Talagang love ko to si Ma'am Pearly. Mamaya na lang ako hahatang. Kaya naman, para mapakinggan natin, pagkadako na tayo, sa mga ilan lang ito lahat, alam ko lahat tayo dito ay nagmamahal kay Ma'am Pearly. Pero ngayon, pakinggan natin yung masasabing din natin malalapit sa kanyang puso. Yung mga kumukuha ng picture, baka pwede idamay niyo ako. Kaya ayoko maging MC, hindi ako naging kasama eh. Ay, naku, ito po to. Video ka, kasama ka! Ay, ayoko naman MC, recognition, ayoko na rin. Lagi ako ng picture dyan. Atin po pakinggan ang isang guro mula sa kindergarten. Alam ko, inaanak niya to. Ang walang iba, kung hindi ang masipag na teacher ng kindergarten. Palakpakan po natin si Ma'am Shirley Burtano. Retirement ko, Ninang. Ang masasabi ko kay Ninang, kaya nga ako napili ko siya bilang ninang ko, kasi bago pa lang din po ako sa, sa Langhari. Tapos po, nasa grade 4 po ako ng time na yon. At nakita ko yung kabaitan ni Ninang at saka yung talagang, kapag kausap mo siya, feeling mo may kausap ka rin mag-nanay. Kasi ako, malayo ako sa mother ko dito sa Nacotas. Kaya, kapag nakakausap ko siya is parang feeling ko po is kausap ko rin po yung magulang ko, yung mama ko. Kaya nung kinasal po ako, isa po siya sa mga kinuha ko kasi ramdam ko po yung pagmamahal din niya sa akin. At sa pagtuturo naman po ay talagang po ako sa kanya, yung saludo po ako kasi nung nasa grade 4 po ako, hindi mo mararamdaman na mahihirapan ka sa pagtuturo lalo bago pa po ako doon. At talagang ginagayad po niya kami kung ano yung mga dapat at mas mapapadali po kami sa aming mga gawain. At kapag nung may time din po na nag-uusap kami, yung sa clinic, yung room ng clinic ngayon, isa po, yung may dati pong, di ba, yung sa anak niyo po, yung nagkikwentuhan tayo, talagang nagsasabi rin po siya kung ano po yung nararamdaman niya. Kaya talagang malapit po yung loob ko kay Nina at saludong-saludo po ako sa kanya at idolo ko po siya sa pagtuturo. At kahit hindi po tayo laging magkasama kasi po malayo po yung sa kinder tapos di ba po grade 4. Pero kapag may mga time na samahan ng grade 4 is naaaya pa rin nila ako, inaampon pa rin ako ng grade 4. Kaya talagang hindi ko maramdaman na parang magkakatayo po kami kahit hindi kami magkakasama. Basta ang masasabi ko po ay enjoy mo lang po yung retirement. At least po ngayon, mas may oras ka na po kay Ninong at sa mga family mo po. At talagang wala na pong mga sakit sa ulo yung mga paperworks. Talagang mag-enjoy na lang po kayo. Mga travels nyo, mga bakasyon po. Basta ingat lang po lagi at mas lalo pong palakasin ng katawan para malayo po sa anumang sakit po. I love you, Ninang. Sorry naman. Umaga po sa inyong lahat. Sa totoo lang, nung nakita ko yung program, ninervyos ka agad ako. Kasi nga, nakita ko agad yung pangalan ko. Sabi ko, Nenet, bakit naman inilagay mo ako doon? Hindi naman ako sanay magsalita. Pero alang-alang kay Ate Pearly, okay na ako. Kahit ninenervyos. Ang masasabi ko dyan kay Ate Pearly, napakabait po niyan. Maganda siyang kasama kasi sa tagal naming magkasama sa grade 1, naging grade 1 teacher din po yan. Nang halos ilang taon bago siya nalipat sa ibang grade. Magkaka-close din naman kami. Tapos, lalo kami naging close simula noong lumipat po kami sa Bulacan kasi nandun na sila. Doon na sila nakatira noon nung lumipat ako sa Bulacan. Kaming tatlo ni na Agnes, araw-araw kami, magkakasabay kami papasok sa umaga. Tapos, alas 4 pa lang ng umaga, maalis na kami doon. Pagdating namin sa school minsan, wala na palang pasok, nasa school na kami tatlo. Kasi nga, maaga kaming umaalis. Tapos pag uwi namin,
sabay-sabay din kami umuwi. Noong time na pareho kami ng session, kasi noon dati, by grade, may pang-umaga, may pang-hapon. Kaya nagre-request lagi ako, kung sila pang-umaga din ako. Kung sila pang-hapon din ako. Kaya lang ngayon, isang buhat na kasi ngayon yung session, lahat, kung grade 1, lahat pang-umaga. Kaya hindi ka na pwedeng mag-request kung pang-umaga o pang-hapon. Tapos po, close din naman yung pamilya namin dyan dahil si Kuya Edmore, sa asawa ko, pagka yung may mga problema yung sa sasakyan, lagi nandiyan kami nila Kuya Edmore, pumupunta kami lagi dyan sa kanila, sa bahay nila. Dahil malapit naman yung bahay nila sa amin. Yung mga anak niya, ka-close ko din. At halos linggo-linggo nga, doon kami noon. Kaya lang kami ngayon hindi na masyado dahil may tindahan na kami kasi dito sa Malabon. Bihira na rin akong umuwi doon sa Bulacan, lingguhan. Tapos kung umuwi man ako, sa nanay ko lang ako nag-aala dahil may sakit nga na ng nanay. Kaya, Ate Pearly, ngayon, hindi mo na mararanasan yung papasok ng maaga. Mabibigyan mo na ng oras si Kuya Edmore na makasama palagi doon sa bahay. Happy retirement. Ni inaanak Shirley, sinabi pa nito na kunwari, ninenervyos, pero ang dami ng sinabi. No? Dahil alam niyo naman yung grade 3, mga mahiyain din yan kagaya mo, Ma'am Pearly. So, ako na lang daw ang magsasalita para sa kanila. Po, eto po yon. Si Ma'am Pearly, nung dumating ako sa Danghari, nauna po yan sa akin sa Danghari. So, ibig sabihin, hindi naman kami nagkakalayo ng edad. Oo, pero hindi naman tayo magkakalayo ng edad. Pero nung panahon na yon, hindi kami naging close kasi nga, kagaya nga ng sinasabi, dati kasi, pang umaga pang hapon, 135, 246. So kung odd numbers at odd numbers tsaka even, hindi kami nagkikita-kita sa laki ng school ng Danghari noong unang panahon na hindi pa kayo yata tao. Kasi kami una noon, kaya nga tingnan mo kami Yan. Nung hindi pa kayo tao, talaga namang ang Danghari, ang sectioning doon ay napakalaki. 15, 13, 11, 10, 9. Ganyan ang section ng Danghari nung unang panahon. Kasi nga, napakarami pang bata sa Danghari dahil ang gilid, ang ilog doon ay punong-puno ng squatter. Kaya, sa ngayon, wala na tayong eskwela, kaya paunti-unti. So, hindi naman kami naging magka-close ni Ma'am Pearly, pero pag nagkikita-kita naman kami, kung ano yung halakhak namin, siya namang hinhin ng kanyang halakhak. Alam mo naman si Ma'am Pearly, napakamahinhin po niyan. Hindi ko nga alam, o siguro nga, doon nabighani si paring Edmond sa kanya. Dahil mahinhin si Ma'am Pearly, hindi ko kagaya, di ako mahinhin. Yan, kagaya yung mga tawa namin. Naku, sa amin lang itong mga tawa ng ganyan. Pag nasasama sa grade 3 yan, natatawa sa amin yan. Okay. O, minsan naman, pag dumadaan yan sa bahay namin, lagi ako nakasilip. Dumaan na kaya si Maring Pearly? Ito naman, nakatingala. Si Maring Lilia kaya nandyan, nagising na. Oo, ganyan si Ma'am Pearly pagka dumadaan yan sa bahay namin. Ngayon, hindi na kita nakikita dahil nag-retire ka na. Susunod na naman kami sa inyo, ni Ma'am Tita, na nagtampo pa nga ako sa inyo dahil iniwan niyo akong dalawa Buti na lang na hindi na ipasa ang papel. O di ngayon, sabay kaming dalawa, ikaw na iwan mag-isa. O di ba? Ibig sabihin, mas mahal ako ni Ma'am Tita kaysa sa iyo. Kahit na magkumari kayo, magkumari din kami ni Ma'am Tita. Mas mahal niya ako kaysa sa iyo. Joke lang yun, be. O, yan. Di ba, be? Si Ma'am Pearly ay isa sa mga master teacher ng Danghari na napaka-down to earth, napakabait. Wala kang masasabi kay Ma'am Pearly. No? Wala kang masasabi. Ngingitian ka lang yan. Kung ano yung kinaamo ng mukha, siya pong napakabait ni Ma'am Pearly. Oo, mabagsik na maamo, pero akala
akala nyo lang kasi, ito na sasabihin ko sa inyo ha, minsan kasi nakikita natin sa mukha, suplada, ay, mataray. Pero sa totoo lang, kausapin nyo muna. Alamin nyo muna yung kasalooban ng isang tao bago kayo magsalita na, ay naku, suplada yan eh. Pero pag nakilala nyo naman, okay na yun. Si Mark Perley, akala mo lang suplada, pero mabait yan. Napakasobra. Kaya nga kami naging magkumari kay Shirley. O di ba? O nung kami nagkakumarihan, edi lalo kami naging close na ngayon. Hindi yung close na close talaga. Dahil nung panahon na nandun ako sa Daangari, may 3 Maria kami doon. Ako, si Ma'am Ilustre, saka si Ma'am Delia de la Cruz. Iyan naman ay iba ang kanyang, iba ang kanyang grupo. Ako may grupo kaming 3. 3 Maria kaming 3. Ay namatay na isa, 2 na lang. Yung isa nag-retired na. Kaya nakikita kami dyan palagi. O sa iyo, Ma'am Pearly, sa ngayon dahil ikaw ay retired na, marami ka ng panahon para sa pamilya mo, sa apo mo, mga anak mo, at higit sa lahat, sa mister mo. So wala na, hindi ka nagigising na madaling araw para sumakay, habulin ng jeep, na nagkandarapa ka pa. Naalala niyo ba, nadapa pa yan sa pagsakay sa monumento ng jeep? Tumama pa yung tuhod niyan. Kasi nga, nagmamadali siyang makasakay sa jeep. Tumama pa ang tuhod niyan. Kaya ngayon, hindi mo na gagawin yon, wala ka na rin lesson plan na gagawin, hindi ka na rin mag-observe, wala nang COT, pero kahit naman may COT, go lang. Walang problema kay Ma'am Pearly. So, enjoy mo na yung buhay mo ngayon na kasama ang pamilya mo. At hindi nyo nga pala alam, mga be. O, yung mga be, hindi mo, alam ko yun. Alam nyo ba sa Daangari, may secret admirer yan? Nung wala pa si paring Edmond. Gusto nyo bang malaman? Oy! 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 Namumula si Ma'am Pearly, oh! Hindi na lang naalala ko, be. Huwag na, be. Pero may secret admirer niya. Nag-retard na lang din, eh. Kilala nyo? Alam mo, Mamean? Yung BFF ni Mamean, sayang. Pero, time out na daw. Pero okay lang yun. At least, naging magkaibigan naman sila, pero yung, si talaga, si secret admirer, gustong-gusto talaga siya. May pareho lang tayo, may secret admirer din ako eh. Di ba? Pareho lang tayo, magkabarkada yung dalawang yun. Be, St. Peter sila, plucks together. Di ba? Kaya hindi nagkatuluyan dahil parehong babae. Di ba, Malu, wala ka sa akin, napatawa ko sila, ikaw, wala ko eh. Ikaw, Ma'am Shirley, maiyak-iyak ka pa dyan, ako, tingnan mo, napatawa ko silang lahat dahil sa'yo. Okay, Ma'am Taman, may susunod pa, baka wala nang sasabihin yung susunod. Kaya, happy retirement, at kami naman ay susunod. Invitation kita sa retirement ko, ha? Kami ni Ma'am Yola. Okay, siya daw magsasalita sa aking retirement. Invitation ko talaga siya. Oo, ganoon. Siya naman ang magsasalita. Palitan kaming dalawa. Thank you so much and happy retirement. Uy, picturean niyo ako dito. Sir, kailan ka na manganganak? Sir, meron. Basta mali nag-away pa. Retirement ka nag-away pa. Laglagan pala. Emilio Pangibitan Toledo, pinanganak noong December 7, 1961. Kabiyak, mapagmahal, mabait at gwapong si Ginoong Edmore Toledo, nabiyayaan ng 2 anak na nagmana sa kanilang 2 syempre. 41 years in service mula 1983 to 2024. Wow, ang galing naman talaga. Experience pa lang sa pagtuturo. Super galing talaga. Saan pa kayo? Saan pa tayo? Bihirang ganitong guro. Magsabay-sabay ng mga trabaho. Isa ka sa mga idol namin. O ito, Titing Ra-R. Deliver namin sa grade 4, the best magpayo, soft-spoken. Kumbaga, galit na yan pero hindi halata. Di tulad ni, alam niyo na, X. Ito siya. Letter N. Lahat kami ay namangha sa GSIS na nakuha mo na.
iyong pagpasensyahan ang giveaway na inihanda. Maraming salamat, Ma'am Perlita. Tunay na guro. The best ka talaga. Letter I. Ito yung panahon ng full time na sa pamilya. I-enjoy ng todo, ibigay ng todo. Sumakit man ang buto dahil naglalakad na tayo. Ano ka? Buti mo backup. Pero magreklamo dahil kasama ito dahil naging thrill na naging sa pagtuturo. D. Todo bigay. Naging nanay, asawa, kapatid, kaibigan, at gurong nagtuturo sa mga batang halo-halo. Paano halo-halo? Halo-halo ugali. Isip, kilos, ugali ng mga batang naturuan. Pagtawag sa Diyos at humingi ng kalakasan, ng isipan at kalakasan ng katawan para sa inyo. Hello po, para kay Rondo, letter A. At ngayon, dasal namin sa Diyos, sa iyong pagre-retiro, maging masaya, enjoy mo lang kasama siyempre ang pamilya. Sabi ko hindi. Wala akong i-prepare kasi hindi ko alam kung paano ko magte-thank you kay Ate Ferdy. Sa kabila ng mataas na kilay ni Ma'am Toledo. Lagi ko sinasabi, "Uy, kilay mo, nakataas na naman. Galit ka na naman." Ay, hindi, ganyan lang yan. Ganyan lang po talaga yung kilay niya. Natural na tumataas. Pero sa kabila po ng mataas na kilay niyan ay ang napakabuting puso po ni Ma'am Toledo. Sa totoo lang po, in terms of teaching, wala akong masasabi kay Ma'am Toledo. Magaling na teacher, mabait, napaka-generous na teacher. Pero po, personal kasi yung relationship namin ni Ma'am Toledo kasi never kami nagkasama sa ibang grade. Hindi ko nga po alam paano kami naging ganun ka-close ni Ma'am Toledo. Although, hindi kami nagkasama sa ibang grade. Pero sinasabi ko nga po, Lord, thank you kasi binigyan niyo ako ng second family, ng long lost ate, kasi may ate po ako pero aaminin ko sa inyo, hindi ako ganun ka-close sa ate ko, pero kay Ma'am Toledo talaga po, very close ako. So, sabi ko, she's my lost ate. Although hindi po kami biological na mag-ate, pero nararamdaman ko po yun na parang kami yung totoong mag-ate. And Ate Perly, si Ate Perly po yung lahat-lahat ng pinagdaanan namin mag-anak, alam po niya yan. Naming mag-asawa, through down and ups, lahat po ng sacrifices, lahat po ng downs namin mag-asawa, si Ate Perly lang po ang lagi nakakaalam. Si Ate Perly lang po lagi kong takbuhan. Sabi ko nga, may little sister ako, alam niya na po kung sino yon. Pero may big sister, although hindi po siya malaking tao, maliit lang, pero para sa akin po, napaka-big sister ni Ma'am Perly Toledo sa akin. And totoo lang po, yung mga anak ko gustong sumama. Kung exclusive kasi to for the Anghari Elementary School teachers. Mama, gusto namin mag-thank you kay Tita Perly, kay Tito Edmond, sa buong pamilya ng Toledo. Kasi po sa totoo lang, any occasion na meron sa Toledo family, hindi po nila nakakalimutan yung dalawang anak ko. Lagi sinasabi ni Kuya Ed, yung dalawang bata sa kabilang bahay, papuntahin dito, si Liet. Alam niyo na po kung sino si Liet, si Sophia po yun. Kaya po, hindi po nawawala. Minsan, sabi ko, mahal niyo pa si Tito Perly, si Tito Ed, kaysa sa mga tito niyo sa Bulacan. Siyempre ma, kasi sila yung second family namin dito sa Santa Maria. Kaya po sa
sa kaibuturan ng aking puso at ng buong pamilya ng Harmona Concepcion family. Thank you very much, Ate Perly. Thank you, Kuya Ed, Alay, Alex, at sa buong Toledo family. Thank you. We love you so much. Gusto ko po talaga si Ma'am Toledo. Kagaya na sabi ni Ma'am Malu, wala na po ako kasama tuwing umaga na naghahabol ng sasakyan. Kasi talagang napakasarap magsalita kung nanggagaling sa kaibuturan ng puso natin. Anin mo ang papel. Ako hindi ako nagsusulat sa papel. Di ba? Alam mo, Jonah? Pag nag-usap tayo dalawa. Kasi papel, sinulat mo lang eh. Pero iba yung isipin mo, buburahin mo. Isipin mo, buburahin mo. Pero kung pag nagsalita ka galing dito, napakasarap. Napakasarap damhin. Napakasarap pakinggan. Yung bang walang halong plastika. Yun lang po. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Siguro naman po, kilalagyan na ako ngayon. Tama na. Hindi kasi mga pinagsasabihin nila, puro ka-plastic. Hindi, charot. Hindi, para kay Ma'am Perly, alam naman natin, si Ma'am Perly, isang kaibigan, isang magulang, isang ninang, hindi ko naman pwedeng sabihin estudyante, di ba? Isang lola, para sa lahat. Then, si Ma'am Perly, mahusay itong magturo. Lola, para sa lahat. Lola! Para sa lahat. Huwag mo tawagin na Lola. Sorry ma'am. Loli. Mamita. Paano ba tayo kasama? Okay, kwento mo mga hindi, si Ma'am Perly kasi ngayon, isang guro, sabi nga, mabait, alam mo yun, mamaya na yung pambabata. Hindi, si Ma'am Perly kasi nakasama ko to sa grade 6 naman na, sa kadiretsuhan. Naputol lang yung isa na, niwanag tayo. Si Ma'am Perly bilang kaibigan para sa akin, hindi, ang bait niya Ma'am Perly, sa totoo lang. Nung una ko itong makilala, may utang na loob na ako lang eh. Hanggang ngayon, tinatanaw ko siya ng utang na loob. No? Pero lagyan natin ang magandang twist. Mamaya na sa akin. Ano kaya si Ma'am Perly bilang nanay? Bilang, basta ayun na yun. Mag-i-interview ako ngayon. Di ba, ganda ng twist? Kuya, ano pangalan mo? Alex. Sir Alex, bilang nanay ni Ma'am Perly, ano bang masasabi mo sa kanya? Ganda! Sabi ko na, kung nagkamali sa hindi naman pag-interview dito. Wala pa ba? Kasi si Mamita, sa bahay, ano ba siya? Ito to. Ito to. Mabait, pero may fit. Mabait, may fit. Kaya alam. Ito, lalaki to. Iba yung kita mo? Mas nakababatang kapatid. Bilang tatay, ano naman? Asawa. Wala pakialam sa mundo kaming dalawa eh. Dapat pala, hindi ko na tinanong. Dito naman tayo sa Manugang. Siyempre, kasama rin ito eh. Si Mama Perly po mabait, saka bihira po sa biyanan ng mabait. Maswerte po ako. Eh, dapat lang magpakabig ka sa kanya. Lalo ngayon, retired na. Ako din niya, magpakabait. Ito ate, mabait ba si Lola? Ano siya ka ba? Oo, kita mo, di pa kapagsalita. Baka mamaya daw, paglitan mo. Inglesin mo. English ba?
Okay, si Ma'am Pearly, nakasama ko sa grade 6 doon. Ilang taon tayo na. Bakit ka na iba sa akin? Ha? Uy, Christian mo muna yung bata. Hindi, okay na yun. Kaya yun, nadinig natin bilang magulang, asawa, manugang yan. Talagang hindi lang sa kasamahan, hindi lang sa pamilya, sa kasamahan, at sa ibang tao. Talagang si Ma'am Pearly ay mabuting tao, mabuting makisama, no? Yung through thick and thin kung tawagin, no? Na Ma'am Felix. Yes. Tapos, bilang guro naman, sabi nga, mahusay na guro. Diba? Tawag dito, may inspired ka sa kanya, sa mga sinasabi niya. Ewan ko lang, ba't di ako na-inspired? Then, magiging funny dito, paniwalain. So, ngayong retired ka na, ma'am, sasabi ko lang, enjoy mo na lang yung pagiging retired teacher ko, kasama ng mga pamilya mo. Then, kung may time ka, siyempre, pasyal ka rin naman sa amin dito sa school. Open naman ang gate, lalo na kung may dala kang mani. Bigyan mo kami tigil-tigil sa balot. Then, para sa iyo, ma'am, isang happy retirement, enjoy life, wala nang stress. Basta, alam na ni God kung ano yung mga wish ko sa'yo. Sana makautang mo. Hindi, charot. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat! Hindi. Kasi total nabanggit na yung nagiging nanay na Ate Bernie. Ate Lilian, nabigay mo ba ng buod yung yung love life ng Ate Bernie? Hindi. Ako magtutuloy. Lagot ka, Kuya Edmond. Joke. Okay, ganito po yan. Kasi noong mga panahon na yon, dumating ako sa school, Miss Pangibitan pa, Ate Bernie, no? Yan, Miss Pangibitan pa siya noon. Tapos, ang Kuya Edmore kasi ay nag-abroad ka, no? Ay, may kasamahan siya, nakilala niya, ang sabi niya, pakilala mo naman ako sa mga dalaga dyan sa Daang Hari. Tama ba, Kuya? Yan. Sa dami ng dalagang teachers na nasa Daang Hari, ang nakahuli at nakapukaw sa puso ng Kuya Edmond ay ang Ate Perdy. Bakit? Kasi ang Ate Perdy noon, ang haba ng hair niya eh. Tama, Ate Perdy? Mahaba buhok ng Ate Perdy noon. At simpleng babae lang yan. Simple lang siya. Sasabihin mo nga, nagagalit kaya itong teacher na to? Kasi hindi mo maririnig talaga boses niyan. Tapos, nung time na yon, nung naituro na siya kay Kuya Edmore, inaabangan ng Kuya Edmore ang Ate Berdy sa tapat ng tindahan. Tindahan ni Ate Guring, ni Tita Guring. Ayan. Ngayon, ipinidin siya doon. Sabi, ito ha, pinakilala yan. Yan, abangan mo yan. Ayaw ng Ate Berdy noong mga time na yon. Wala siyang magawa. Sinusundan pa siya hanggang bahay. Tama po ba, Kuya? Talagang huling-huli. Huling-huli talaga ang puso ng Kuya Edmond sa bighani ng Ate Berdy. Yan. Sa madaling salita po, nagtuloy-tuloy at niligawan ng Kuya Edmond ang Ate Berdy at doon na po nabuo ang kanilang love life. At hanggang sa yun mismong nagpakilala ay naging ninong pa nila. Ninang. Yan po ay si Ate Minyang. Ama, Ate? Ayan. So, kaya nga po nagkaroon ng alay at saka ng Alex sa buhay ng Ate Perdy at ng Kuya Edmond. Yun ang kanilang love life. Marami pa, maganda pa yung mga love life nila. Kaya lang pag hinabaan ko, mapibreak ko ang record ng haba ng salita ng Ate Lydia. Baka bukas na tayo kumain. Gutom na tayong lahat. Okay. So, as a teacher, nakasama ko ang Ate Perdy. Dati kasi siya grade
Grade 1. Yan. Dati kasi siyang grade 1 eh. Nung dumating ako sa Daang Hari, grade 1 siya. Tapos, nung mapunta siya sa grade 6, kami yung magkakasama nung kami nila Sir Elmer. So, nung unang punta nga niya, parang kabado pa siya kasi from lower grades, tapos bigla siyang naakyat ng grade 6. So, sabi ko nga, Ate Pearly, kaya mo yan. Kasi, syempre, iba yung discipline sa lower grades sa intermediate. So, nakaya naman ng Ate Pearly. Nairaos naman niya ang hirap. Estudyante mo nun, ate. Tapos, ito nang recently na, noong siya ay makarating na sa grade 4, sabi ko nga, kilala ang Ate Pearly, soft-spoken, mabait, ang galing makisama sa lahat. Tapos nung minsan, narinig ko, sabi ko, bakit parang boses ng Ate Pearly yung narinig ko doon? Samantala nung grade 6 yan, di ko naririnig na sumisigaw yan eh. Nung mapunta ng grade 4, ay talaga naman, kulang na lang, magmura na sa galit sa mga bata. Ganun na ngayon, ate? So ganun na siya ngayon. Sabi ko, hala, ang Ate Pearly ka ako, bakit parang lumilevel up na? Nagagalit na siya. Marunong palang magalit, marunong palang maligaw. So, ganun pala siya. Nagbabago. So, ate, happy retirement. Congratulations kasi yung level 1 mo as a teacher, naraos mo na eh. Natapos mo na. So, next level ka na. Ano yung next level mo? Yung sa family mo na. At yung sa apo mo na. Parang ako. Ayan. So, wala na akong masabi kasi nga, lahat sinabi nyo na eh. Pagka sinabi ko pa, redundance na, di ba? Ano to eh. Nung una sinabi kasi sa akin ni Ma'am Net, Mami, pwede ba ikaw magsalita? May choice ba ako? Ang lakas ng Ate Pearly sa akin. Ang lakas mo sa akin, Net. Wala nang no. Wala nang iya-iya. Sige, sagot agad na, Net. Kaya, ganyang kalakas ang Ate Pearly sa akin. At talaga naman yung samahan namin noon sa grade 6. Nabuo talaga. Ano ba yun, sir? 20 naman dyan. Yan po yung aming mga, yung biroan natin noon, 20 naman dyan. Meron kaming ganoon. So, congratulations and happy retirement, Ate Pearl. Sabi nga, kapag ganito, hindi dapat umiiyak kasi hindi naman yan aalis. Ano yan eh, pupunta lang siya sa next na yugto ng buhay niya. Sa family naman niya. Tama? Yan. So, Ate Pearl, although mamimiss ka namin, mamimiss ko na yung sumisigaw doon sa 3rd floor, wala na akong maririnig. Pero, nandun pa din sa akin yung samahan natin sa grade 6. Diba? Iba? Lalo pagka-graduation, excited. Mamimiss mo rin yung graduation, diba? Okay, so maraming salamat kasi naibahagi mo yung buhay sa Daang Hari Elementary School. At this time, full-time ka na sa iyong family. Happy retirement! Hindi talaga po sana pupunta kasi sinatrapaso ako. Galing ako sa midterm taon midterm namin sa GAPC. Hindi pwedeng hindi kita puntahan, alam mo yun. Naiyak na ako. First time ko, pagka nagre-report ako, wala akong binabasa. Ngayon, babasahin ko, baka may makaligtaan ako. Okay. Ate Pearl, kung tawagin ko siya, mahalagang yes si Ate Pearl sa akin. Umiyak ko. Umiyak na rin siya. Okay. 1992, permanent, naging tapos, kwento, knowing each other, abay, talagang magkaka-close pala kami nito kasi si Kuya Edmore, saka yung darling ko, is magkaibigan pala, binata pa, saka malapit si Kuya Edmore sa mga Reyeses. Kasi yung Tentay Patis doon, magkasama sila ng mga, lahat ng kapatid ng mister ko, makakasama sila.
So, nagkwento si Ate Pearlie, alam mo ba niya, yung mapapangasawa mo, mga magagalang na tao yan, kasi pagka break time daw sa Tentay, dumadaan sila sa harap na harap mismo yung bahay ng biyanang ko. Sabi niya, alam mo ba, magmamano daw sila pagdating. Tapos walang 10 minutes, aalis na uli sila kasi break time lang. Magmamano uli, ganun ba nagagadalang. So, yun, doon kami nagsimula na magka-close kami. And then, dati umuwi siya ng Caloocan. Tapos nalipat siya ng Bulacan. Nataon uli, sabi ko, Bulacan? Saan ka Ate Pearl sa Bulacan? Sabi niya sa Quezon Subdivision. Hala, Ate Pearlie, talaga tayo pinag-adyang magkaibigan. Bakit? Sabi niya, kasi yung biyanang ko, ipapamana daw sa amin yung Quezon Subdivision, yung malapit sa school. Ayos na ayos, hindi rin pala tayo magkakahiwalay pagka nag-retire tayo. Magkaibigan tayo. Sa kasi hindi naman kami natira doon, pero part pa rin ng Bulacan yung tinira namin. Tapos dumating yung point na March 8, 20, kopong-kopong, ipinangat si Eliza. Kinuha ako ninang. Sabi ko, hindi ka ba nakakamali? Sabi niya, kaya tuwing yati si Eliza, sila Alay. Sabi niya, manang-mana ka talaga sa nanay mo, sa ninang mo eh. O kamay kaanuhan eh. Kaya yan si Eliza, at-chat ko yan lagi, talagang ninang factor ang ko sa kanya. Ganun din siya, nag-chat sa akin. Kasi, tingnan mo, yung something in common namin, pati yung ate ko, naging friend niya, ganyan-ganyan ang ng ate ko. Very simple siya. Kaya pagka namimiss ko ang ate ko, pupuntahan ko yan sa 3rd floor. Sabi ko, ate, yan. Kaya si Ate Pearlie, nagpalipat-lipat yan ng grade. Ngayon din ako, napunta ko ng grade 3, umakyat ng grade 6, bumaba uli sa grade 1. Hindi kami yung tipo na yung bang sabay uuwi, sabay kakain, sabay pero yung katingin lang kami niyan, alam na talagang pinagsamahan talaga. Tumating pa yung point, alam nyo ba, magkapareho pa sila ng aming darling, di ba? So lalo kaming nagka-close, tinamahan sila pareho ng Big C. So sabi ko, ate, kapit lang, sabi ko, kasi ganyan din yung darling ko ngayon, naka-recover na. So huwag ka mawala ng pag-asa, hindi lahat may sentensya ka, kung may gumagaling. At isang patotoo ka ako yung darling ko, magaling na ka ako. Kaya, kapit lang kay Lord. Kaya itong si Ate Pearlie, nag-retire ka na. Sabi ko, Ate Pearl, baka nag-retire ka na, baka mamaya, ma-stress ka doon. Ay, hindi. Kasi, si Ate Pearlie, yung pagtuturo, kaya-kaya na niya yan. Sa tagal ba naman? Alam niyo kung saan siya nahirapan? Yung pagbiyahe. Kasi ang layo-layo ng Santa Maria sa Navotas. Pero, ngayon, siguro ma-enjoy na ni Ate Pearlie ko yung hindi na siya na-i-stress pagkising sa umaga, na marami siyang bilin, o ala, ito papakain mo sa papa mo, ala na hindi, di ba? So, na, Ate Pearl, devote your time sa iyong apo na nag-iisa. Alam mo naman, bibong-bibo. Kaya pagka nakikita ko yung mga post mo sa Facebook, kasama mo si apo, nakakatuwa. Siyempre, lalo-lalo kay Kuya Edmore. Huwag ka mag-alala, alam namin ang bahay mo. Yung isang araw, nasa Bulacan kami, sabi ni Rod, punta tayo kay Kuya Edmore. Wag, baka mamaya nasa wala doon. Magkamali. Kaya hindi ibig sabihin na nag-retire ka na, is, basta nandito lang kami. Lahat ng mga taga-Daanghari. Kasi itong si Ate Pearlie, maganda ang pundasyon nito sa Daanghari. Wala ka mababalita ang may napasama niya ng loob. Wala ka mababalita ang may kaaway siya. Ano lang yan, neutral lagi. Hindi ko makampi. Yan si Ate Pearlie ko. Love you, Ate Pearl. Dito lang ako sa Daanghari, naging medyo tumapang ang hiya. Pero,
Laki kasi ako sa lola. Parang ayoko. Nag-umpisa po kasi ako noon sa gumraduate ako 1982. Yung 1982 na yun, ilang months lang. Nagturo na rin ako dun sa basic lang. Medyo matagal. Tapos, iba kasi ang kalakaran doon. Ang kalakaran doon ay hihingang pa ng supervisor. Kumbaga, mape-permanent ka, mabibigyan ka ng mga turo ba agad, na tuloy-tuloy kung merong ang ibibigay. So, ang hiningi, sir, eto, doon na yun dati. Simulangan nawa yung supervisor na yun. Hihingin ang title ng lupa, hihiramin, silang magsasadla sa bangko. Paano kung hindi namin mabayaran? Ano? Grabe! So, hindi. Nagkataon naman na yung lolo't lola ko, talagang mabait sila kasi gusto nilang ipahiram. Sabi ko, hindi, kahit daw magturo, ayoko. Sabi ko, pero binigyan pa rin ako. Kaya lang, sandali. Hindi sila tumitingin doon sa talino mo. Hindi sila tumitingin doon sa basta kung merong ibibigay ko. Yan. Oo. Totoo yun. Naranasan ko yun. Yung pinano ko ng supervisor. It is not what you know. It's whom you know. Tinandaan ko yun. Wow. Totoo yun. Hindi naman ako galit. Normal na yun. Alam ni Sir yun. Yung mga pagtaas-taas ng pilay, alam ni Sir yan. Tapos na ganyan, sabi ko, Kung ngayon nangyari yan, tulpo na yan. pakonti-konti. 3 months sa 1 taon, okay na. Tapos meron naman akong friend na taga-Aliaga. Nirecommend niya ako, sinabi niya dun sa kapatid niya kasi uuwi ako sa kanila noon. Pag uwi ko sa kanila, tinatanong ako, ano na, kumusta na? Ay, wala na naman, Ate Opel. Sabi ko gano'n. O sige, lumuwas ka ng Maynila sa ganito. I-recommend kita, Valma na pa noon. Ayan, Valma na. So, ganun, nagkataon naman na natanggap ako agad, interview panel, ang dami ng supervisor, bakakantahin ka pa ng lupang hinirang na magbibid ka pa. Na-survive ko naman yun. Tapos, nabigyan ako ng assignment agad, dire-diretso, pero iba-ibang school. Hindi ka pa nagtatapos sa kabila, meron na nag-aabang. So, for 1 year, naging sub ako. Then, after nun, sabi nila Ma'am Ortega at saka ni Ma'am Akala, sabi nila, for interview ka, si Sir Casiano. Wala mo, anong gagawin ko doon? Mabayaw ako sa'yo. Sabi gano'n. Pero mababait sila. Hindi yung mga inaano kanila na ganito. Kasi ang payat ko noon, payat pa ako noon, na mahaba buhok na maitim. Payat pa rin si Ma'am ngayon. Paano pa kaya noon? Tapos, in-interview. One-on-one pala yun sa superintendent. Hindi ka dadaan sa supervisor. Superintendent agad. So, takot ako. Sabi sa akin, okay, Miss Pangibitan, sabi niya, sing the national anthem with beating. Sabi kong gano'n. Hindi, kasi may elementary ako, pinagbibit na ako. With beating. So, nakatayo ako sa harap niya. Sige, kumanta ka na. Sabi niya, ay, Diyos ko. Sige lang, alam ko yan kasi sabi kong gano'n na nakapag-ano na ako noon sa elementary. Ayun, awa ng Diyos. Pinamili ako, saan ko daw gusto, Caloocan o Navotas. Tapos sabi ko, saan po ba mas malapit? Saan ka ba nakatira? Caloocan po. O sige, sa Navotas ka na lang. Ayun, wala nun. Napunta ako dito ng hindi ko na alam eh, 1984, parang gano'n.
1984 ako. Na-probe na ako noon dito sa Damari. Tapos, nung naging permanent ako, 1987. Then, nung 2005, naging teacher 2. Then, nung 2008, teacher 3. Naging MP ako ng 2011. Yun po yung ano ko noon dito sa Damari. Dumating ako sa Damari, grade 1. Ayun na. Sabi ko, grade 1. Sabi ko, sige lang, para maranasan lahat. Kaya hindi ko pwedeng mamili kung saan ilalagay itong ka. Ang ano pa noon, may teacher na galing doon sa section na yon. Hanapin ko yung bata, nawawala. Yung pala nasa kanila. Lahat ng hindi nakakabasa na sa iyo. Naranasan po namin yun. At noon po, pwede kang magbagsak kahit ilan. Iba tayo, si Malo, kasama ko yan. At pwede ka ng bagsak na 10. Ako, 7. Ganon. Hindi po bawal magbagsak. Correct. Noon. Pag talaga hindi nakakabasa, hindi po namin ipinapasa. Pero awa ng Diyos, lahat ng eskwela ko ng grade 1 na yun, na masungit ako noon, namamalo ako ng kamay. Ginaganon ko. Tapos yung eskwela ko noon, naging teacher sa San Jose. Ay ma'am, ano pala, co-teacher niyo pala si Ma'am Toledo. Oo, sabi noon ni Beth Camonias, kasi teacher niya yun. Ay, ano yung teacher na yun, stricta. Pag hindi nakakabasa, may palo kami doon noon. Dahil sinabi sa akin ni Beth Camonias yun. Sabi, chinat ko yung teacher. Chinat ko, friend ko naman eh. Ay ma'am, pasensya ka na, sabi ko. Ay, pasensya ka na, sabi ko. Kasi naging masungit ako sa inyo, ganito, gano'n. Talagang, iaano mo sila, naiiwanan mo sila sa room para lang makabasa. Eh, ma'am, kung hindi mo naman ginawa yun, siguro hindi ako makakarating sa ganito. Niloloko mo ba ako? Sabi mo gano'n. Nasa Cavite na sila. Tapos sabi gano'n ng teacher, sige ma'am, maraming salamat. Hanggang ngayon may communication kami. Halos lahat, mga teacher, ang mga bituhan. Tapos, tapos, nung napunta ako sa Damari, grade 1, for 13 years yata yun, o 15. Oo, tagal ko sa grade 1. Tapos, minulungan ko si Ma'am Lopez. Wala po bang bakante sa ibang grade? Gusto mo ba lumipat? Sabi niya. Kung meron po. Sabi niya. Tapos sabi niya sa akin, sige. Sabi niya. Meron sa grade 3. Kaya lang huwag ka maingay. Kasi yung mga kasama mo sa grade 1, hindi ka papayagan. Buto yun. Hindi ka nila papayagan. I-hold ka nila. Tapos sabi ni Ma'am Padernan, Ate Perly, sa ganitong araw, ililipat na kita sa grade 3, susunduin mo kita. Huwag ka maingay sa mga kasama mo. Mahatakin ka niyan, hindi ka nila pawawala. So, ganun na nangyari. Bigla ako napunta sa grade 3. Ayan sila Ate Yoli pa yata. Sila Ate Yoli. Tapos, nung sumunod, napunta ako ng grade 6 na. Nakasama ko sila Ma'am Mayan. Pero masaya yung namin, yung grupo namin noon, kahit na yung mga kasama namin, retireable na din. Ibibigay nila sa iyo lahat ng pagkakataon para ikaw ay umangat. Sabihin nila noon, Perly, magaling talaga yung bata. Magaling yung bata. Kasi second place yata kami noon. Ayun, tapos dun na. Tapos napunta ako na. Tapos nagkaroon kasi ako ng kaso sa grade 6. Nagkaroon ako ng kaso sa grade 6. Pero okay lang. Kapangatwiranan ko, napatutuan ko yun sa kanila. Pero nung sumunod, 3 na kaming MP doon eh. Kasama ko sa Sir Elmer, at Yori sa ako. Sabi ko, ma'am,
tatlo na po kami entry sa grade 6. Pwede na po ako bumaba. Saan po may bakante? Wag lang po sa grade 1, saka sa grade 2. Sabi ko po, kasi may clean pasensya kung baga. Nagkataon na akong grade 4 naman, kulang. So doon ako napunta. Yun po ang history. Kaya, hugot mo yata sila. So yun po ang naging ko. Marami ako nakasama. Yung mga nakasama ko talaga as close. Close talaga. Hindi ko nga alam kung si Agnes, paano kami nagkasama. Paano nagkasama lang tayo sa isang meeting, Hindi ko rin matandaan. Pero, ayun nga, sabi niya, para kami magkapatid. Totoo yun. Go absent lang. Mga taga-Bulacan. Marami po kami experience. Pinagdaan. School. Nagkakaalam kami. Kung halimbawa po yung sa observation, tatawag na sila sa akin. Kasi, from the very start, nakalista po talaga lahat yung nililista ko. Kung ano may makita ko, sige, wag na lang. Kasi, alam ko, magagaling sa akin. Oo. Yun ang inaalala ko. Kaya sabi ko, sige lang, sir. Kasi kami lagi magkasama na nag-aaway na kami. Sir Elvin. Nililista ko po yun. Kahit si Mang Bea, napansin niya yun Nililista ko talaga. Sabi niya, pagka nag-observe si Mang Perlin from the very beginning, sabi niya, sinasabi niya. Kaya lang, pagka nagko-comment kami noon, syempre, isipin mo din ang damdamin ng tao. Kaya, hindi ko nasasabi, yung gusto kong sabihin na improvement, minsan talaga kailangan. Kaya, kahit po sino mag-observe sa inyo, kami rin pinakabahan. Pinakabahan din po kami na sa mga observation kasi lalo ngayon, dati nga online si Mang Bea, lagi nandun, diba? Lahat po yun, nililista rin. So, ayun. Kung meron pang man po akong nasa gasaan, pasensya na kayo, trabaho lang. May sinasabi ko na ay nasusulat. Hindi po ako nagsasalita ng mga negative minsan. Kung minsan lang. Yan. Kaya lang baka may nasagasaan ako kaya pasensya na. Yan. So, yung pong mga sa inyo pong lahat, maraming salamat. Sabi ko kasi, pagka kasi may nagre-retire, di ba ayaw ko magsalita? Iiyak ako Sabi ko, siguro pag nag-retire ako, walang magsasalita. Yung sinabi mo, Shirley, parang namin pinagsalita. Kasi kailangan ko magpasalamat kasi tagal yung ating samahan. Yung samahan natin, iba. Kakaiba sa mga dumarating ngayon. Diba? Yung mga kasi, hindi naman sa inaano ko yung magbago, siyempre. Pakisama. Kami nun kasi pag sinabi sa amin ng master teacher, uy, mag-ano ka dito, reliever ka ngayon. Bukas sa kantin ka. Nasusunod sa clinic ka, 3 days. So, swerte nga kayo ngayon, wala na kayong ganon. Kami noon, meron. Talagang maaga ka, kung ang hapon ka, 8 to 12, balik ka. Balik ka sa trabasan mo, sa work mo, sa klase mo, gano'n. So, lang po, pakisamahan lang po yan sa lahat. Pakisama, kay bago ka, kay luma ka.
Yan. Pakisamahan lang po sa lahat dyan. Kailangan po natin yan. Yan ang ating magiging buhay. Oo, di ba? Oo. Sa huli, tayo pa rin magkakasama. Yan. Tayo pa rin yun. Principal kami. Yun lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Napaiyak po ako. Sa umpisa pa lang, iyak na ako. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Totoo po. Hindi dahil sa inyo, wala to. Napo, napapayag natin kayo kahit Sabado na nandito, halos kumpleto. Kaya maraming salamat. And then, pangalawa sa akin, Ma'am Ferdy at sa pamilya niya. Then, February pa lang, nag-aano na tayo, ate-atay, no? No, yun, hindi, mga nagtatanong na din sila. Kaya yun mismo, si Ma'am Agnes, tawagan mo na Ma'am Ferdy para at least makaset na. So yun, unang tawag ko pa lang o, sige Ma'am, April 13. So yun, kaya nakapag-set tayo. So maraming salamat po. Masabi ko kay Ma'am Ferdy is super bait, lalo na pag mag-o-observe. Ako ba unang mahal sa kanya? Tara na Ma'am Ferdy, observe ka na sa kwarto ko, inahanap ko pa siya sa SBM. Samantalang third floor ako. So napakabait. So buti na lang at pagka yung may sakit, nangangamusta yan, dito lang last na ospital si Noel. Ned, kamusta na? Ano nangyari Tito Ben? So, ganun siya sa akin. So, isa sa malapit sa puso ko si Ma'am Ferdy. Napakabait. Ayun lang po, maraming salamat po. Kahit na hindi, ganun pa. Kailangan din ng mga guro ng Daanghari Elementary School. Ayun, Ma'am Ferdy, ako na. Ay, Ma'am Ferdy, abutin mo ang munting alaala na galing sa aming mga guro ng Daanghari Elementary School. Bilang ipagkilala sa kadakilaan namin, mga maging kaibigan ng kumare at nag-o-observe sa amin. Dahil isa ka talaga sa best, sa mga best. Muli, happy retirement, dahil magkakasama na kayo ng asawa, wala na kayo gagawin, kundi magkwentuhan, diba? At magabayan ang inyong mga anak, at pati ako, pati ang nag-iisa mong magandang manugang. Muli, sa bumubuo ng Daanghari Elementary Teaching Course, happy retirement. Alam ko, mas babata ka ngayon kasi wala ka ng magiging konsumisyon. Thank you po. Okay po, inaabangan natin.